kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shoutout po sa'yo, brother. Mawalang galang, with all due respect. Nireactionan lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po, makipag-agreemento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ako ibabalik. Na alala niyo si Miss Michelle Jaffe na ang INC vlogger na unang naghamon at sabi niya makipagsagutan daw. Nagsagutan kami, abay, nainis. At pagkatapos diyan, nag-offer magkaano kailangan ko para hihinto. Wala ko inuurungan. Kahit sino pa, kilala niyo ako, wala ko inuurungan. Nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Yun, magkaano daw kailangan. At ganap talagang tumigil na siya. Nanahimik na siya. No? Malaking posibilidad na nag-react talaga ang INC sa kanyang ginawa. Bawal kasi sa mga kaanib na makipagtalakayan, lalo na pag di ka otorisado. Kaya sinilip natin channel niya kung talakay pa ba siya sa mga issue na tinatalakay natin. Okay na. Nagsayaw na lang si Michelle, oh. Ito, sumasayaw na siya. Ininto na niya ang pagtalakay sa mga issue. Bakit yung mga INC vlogger ay ipinagbabawal na ng kanilang INC na sekta na makipagtalakayan? Dahil dito, maya pakita ko sa inyo mga kapatid, samahan niyo ako. Kasi lingalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Itong inyong lingkod, Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniya natin huwag kalimutan sa mga suking taga-subaybay na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid, ay ating tatalakayin muna itong nagsusuwagan na aral ng INC. Kung maalala ninyo, sa matagal na panahon, itong siktang ito ang grabing bumabana talaga sa pananampalataya ng simbahang Katoliko at meron silang aklat ng mga referensya. Yung aklat ng mga referensya, may kopya si Bro Eric Romero sa National Office natin. Nandun ang mga aklat Katoliko na ginagamit nila. Kung maalala ninyo na yung si Michelle Jaffina, no? Michelle Jaffina ay nanawagan na kung maari daw sagutin siya, no? At nag-request si Bro John Ray kung maaring sagutin si Michelle Jaffina. Kaya sinagot natin. At sa pagsagot natin, ayun, na inis yata. At may offer pa
ilan daw ang gusto ko at papadala niya. No? So, una mga kapatid, kung pansinin ninyo, ang mga vloggers ng INC nagsusuwagan sa official nila na aral. Bakit? Kung maalala ninyo na sabi sa Munting Kaalaman, Hindi mo sinabi, bakit? Saan ako nagkamali? Hindi mo sinabi ko ano yung mali. Siyempre ako, mali ako sa inyo, malamang. Dapat sabihin nyo rin sa tao, ay hindi, ito gagawin ko, papaliwanag ko sa kanila, at tiyak ko sa mga nakakarinig ngayon, ako ang pinakamagandang magpaliwanag. siya daw ang pinakamagandang magpaliwanag. Siya ay isang vlogger at bago lang na kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, mga kapatid. No? At tinatalakay natin yung mga issue na tinatalakay niya na si Kristo ay hindi Diyos, si Felix Manalo ay anghel, at maliban diyan, si Felix Manalo na anghel, mas mababa ang ating Panginoong Hesukristo ikumpara kay Felix Manalo. Eto. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Jose, kaya bakit natin sinasabing nagsusuwagan sa aral ng INC? Dahil ayon sa mga ministro ni Felix Manalo, Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jenmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Jesucristo. yan ang sabi ng mga ministro, di ba? Pero sa INC vlogger, iba. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Ayan, ang resulta, no? Nagsusuwaga na. At dahil dito, tinatalakay natin ito, nag-react kung maalala ninyo, INC vlogger Michelle Jafena, no? At naghahamon, sagutin mo ako. Kaya nga, ito ang kaniyang reaksyon at hamon. At si Bro John Ray nag-message sa atin na kung maaari sagutin daw. Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi.
Ayan, shoutout po sa'yo, brother. Mawalang galang with all due respect. Nireactionan lamang po kita. At pwede kang sumagot. Sige po. Makipag-agreemento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ako ibabalik. Oh, yan. Di daw umano siyang tipo na magre-reaction na di siya pwedeng balikan kung maalala ninyo yan. Ngayon, pansinin ninyo ang reaksyon niya. Abay, binasa niya ang salin ng Biblia na ito'y palagi din ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Acknowledge din natin si Buyit Pindroso, parang kaanib ito sa iglesia ni Manalo. Sabi niya na Mr. Talibong, walang maniniwala sa inyo. Po, tanging paninira na lang talaga ang ginagawa po ninyo. Inggit lang kayo. O di ibig ba sabihin? Dahil noon pa sa simula na naitatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo, pawang paninira na sa simbahang Katoliko. Kung ibalik natin sa inyo, Mr. Pedroso, yun po ba ibig sabihin, inggit lang? Dahil mula nang nagsimula si Felix Manalo hanggang ngayon, gamit ang mga aklat ng simbahang Katoliko na pinagchap-chap, pinaputol-putol, yun po ba inggit lang? Pag ibubuking natin ang ginagawa nila mga kapatid, inggit lang daw. Wala daw umanong maniniwala. Balikan natin si Miss Michelle Jafena. Di po ba sabi niya, walang pag siya ang magkomento, wala na umanong anumang babalik pa para sa kanya. Pero pakinggan ninyo. Ala sa atin ng Diyos anak. O say? Pinakilala ng Diyos Anak. Hindi pabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Syempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po. So critical thinking. Dito na emotional si Miss Japina dahil parang di yata critical thinking. Ba't binasa niya yung talata, binasa talaga niya sa pagpatuloy ng videong ito na si Kristo'y tinatawag na Diyos Anak. Una, ito'y nagsusuwagan mga kapatid sa nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na ayon sa kanilang Pasugo Magazine, ang ating Panginoong Jesucristo mano'y tinatawag na Anak ng Diyos. At wala umanong mabasa sa Biblia na siya'y tinatawag na Diyos Anak. Iwan ko kung di ba nila talaga yan alam na may salin na ginagamit pa ng mga ministro na mabasa na ang ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Diyos Anak. Balikan natin. Ala sa atin ng Diyos anak. O say? Pinakilala ng Diyos Anak. Hindi pabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Syempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. Yan. Paulit-ulit niya na hamon na pwede mo akong sagutin. At nang sinagot natin na Ines, dahil dami umanong pagkakataong sinagot yung punto por punto ang kanyang video, eto may offer. Wala ko inuurungan. Kahit sino pa. Kilala niyo ako, wala ko inuurungan. Nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Mga banat mo po, nakakasakit. 'Di ba yung tawagin mo yung kapwa mo na hindi totoong nahirapan talaga ako sa R. 'Di ba? Kaya-kaya mo yan. Kaya mo yan. R lang. No? Nasaktan daw umano siya. Di naman natin layunin nasaktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero alam niyo, sa mahabang panahon na grabe ang kanilang banat, kaya nga sinagot natin yung paggamit nila sa mga aklat Katoliko.
Paggamit nila sa mga aklat katoliko, mga kapatid, paggamit nila sa mga Bible ng simbahang katoliko, at yung pinag-chap nila, yon. At yung mga kanina, para sa mga di nakasubaybay, sinagot din natin yung paggamit nila sa mga iba pang aklat at yung tuligsa nila. Acknowledge muna natin itong mga pumasok, mga kapatid. No? Acknowledge natin itong mga pumasok muna. Welcome din sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nakapasok ngayon. No? Pero pwede kayong papasok sa Zoom namin para sa tanong. Magkatanungan man. No? Okay? So, sa lahat natin mga kapatid na andito, si Rick, Buyet Pedroso, si Kristo ay tao lamang sa INC, di ba? Kaya mo bang gawin nga milagrong ginawa ni Kristo? Pag nagawa mo, maniniwala ako sa aral ng INC. Okay. So, nagsasagutan na sila dyan sa comment section. Sisilipin natin ang ating Facebook. Sa Facebook, ang dami na pala, no? Nieves, Buong Kawel, maayong gabi, Bro Windel. Naalang unta ko'y pangutana, kung mamatyan, Brad, pwede ba inig palakaw sa pangadji adlaw himuon ang naandan manggod dire sa amo gabi? Wala problema yan. Wala problema kung adlaw ninyo himuon, gabiin ninyo himuon, wala magdili ang simbahan, ana. Wala magdili ang simbahan. Oy, si kapatid na, magandang gabi, bro. When they're watching from, hello kapatid, na Tanago, Eve. No? Okay? So, tuloy natin. Ito, nagsasagutan sila. Arnold Villarmino, hello. Si Sixto Junior Sarmiento, Rodillo et Ecclesia, si The Universe Owner Channel. Buyet, alamin mo ang katotohanan, huwag kang close-minded. O dapat, no, sa ating mga kapatid na magsaliksik kayo. Huwag kayong close-minded dahil dami talagang na biktima sa maling akala. No? Imagine, ang aral nila si Felix Manalo, anghel. Pagkatapos, sasabihin nila, dapat mabasa sa Biblia, letra por letra. Ang tanong, mabasa ba sa Biblia, letra? Hindi, nasa hula kasi. Yung hula, una, ibong mandarakit, walang iba, kundi si kapatid na Felix Manalo. Pero kung tingnan po natin ang The Voice translation, mga kapatid, sa Isaiah 46:11, ito po ang mabasa natin. I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the east. Sino daw? Si Cyrus, hindi po Manalo. At di lang yan. Gamit nila yan na salin, lalo na itong Amplified Bible, Isaiah chapter 46:11, calling the bird of prey from the east, from a far country. Hindi yan Philippines. The man, sino? Cyrus of my purpose. Si Cyrus, hindi si Felix Manalo. Kaya, yung sabi nila, dapat mabasa sa Biblia, letra por letra. Mabasa ba sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos? Pero alam niyo ba, magugulat ka sa lumang
Pasugo Magazine ni Felix Manalo. Bakit? Ito ang mabasa sa kanilang Pasugo Magazine. Oh. Kaya't sa Pasugo Magazine, Agosto 1939, page 17 ni Benjamin Santiago. Kaya't ang ating Panginoong Heso Kristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Ito, opisyal ba ito na aral ng INC? Na hindi siya Diyos, ngunit tinatawag lang siya na Diyos. Oh, hindi Diyos pagkatapos tinatawag lang na Diyos. Pero, alam nyo, huwag kayong magalit, no? Tinatalakay lang natin sa mahabang panahon kasi, ulit-ulit din na sinabi ng mga kapatid natin, na wala namang mabasa sa Biblia, kahit sa mga Muslim, na ang ating Panginoon Jesucristo ay inaamin niya na siya ay Diyos. Bakit? Di mo nyo ba alam yung Dynamic Bible? Hindi lang dynamic, The Voice pa. Ang daming mga salin. Kung gusto nyo, yung unlocked dynamic na ginagamit din ng INC. Di ba niyo nakita yan? John 8:28. Ito din ang binasa ni Miss Michelle Jafena. Yeah? Ito. So, Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say that what my Father has taught me to say. Oh, so anong sinabi niyan? Binasa, I am God. Oh, sa mga naghanap ng litra por litra, sinabi ba ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos? May salin na mabasa, hindi lang yan sa unlocked dynamic, meron pang The Voice. Pero isa sa mga ginagamit nila na talata para pasinungalingan na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, anong talata yan? Sa Contemporary English Version, ito po ang ginagamit nila sa 1 Timoteo 2:5. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Una, wala naman tayong tutol sa talatang ginagamit dito mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na tao. Bakit? Ang ating doktrina ay hypostatic union, both human and divine. Kung sinabing si Kristo ay tunay na tao, hindi naman sinabing hindi siya Diyos, di ba? Dahil ang divine person ng ating Panginoong Hesus ay may dalawang nature, both human and divine. Kaya kung binasa nila na Jesus was truly human sa Contemporary English Version, how about itong Philippians chapter 2 verse 6? Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Oh, Christ was truly God. So, meron palang mabasa na Christ was truly God. Oh. At hindi lang yan, meron pa mga salin, mga kapatid, na mabasa letra por letra na ito, binasa natin. Ito ang binasa din ni Miss Michelle. Juan 1:18, ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos, Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O, see? At ano daw ang sabi ni Miss Hapena Jafina kaugnay dito mga kapatid? O, eto, balik natin.
Ala sa atin ng Diyos anak. O say? O, pinakilala ng Diyos Anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Ade, syempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible. Oh, so, Diyos anak. Kaya nga, dahil dito, pinahinto na talaga siya at dahil sinagot natin siya punto-punto na inis talaga si Miss Michelle. At kung maalala ninyo, sa kanyang pagkainis, nag-offer na siya. Wala ko inuurungan. Kahit sino pa. Kilala niyo ako, wala ko inuurungan. Nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Yun. Dahil sinagot natin punto por punto talaga mga kapatid. Si Sirek INC itinatag ni Felix Manalo noong 1914 lang. Matanda pa ang Ajinomoto, ginawa sa 1901. Kahit ang PIC, no? Iglesia Pilipina Independiente, mas matanda dahil 1902 sila. Pero mas matanda ang Ajinomoto. Okay? So, iyon mga kapatid, si Rondi Baraga, mayang gabi. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, si Garcia Labisores diyan sa Japan. Maraming mga nagsubaybay sa atin diyan sa Japan, no? Okay? So, kanina sinagot natin mga kapatid ang iba pa mga aklat na ginagamit nila. Kaya sa di nakasubaybay, pwede nyo tingnan ang naturang aklat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.